King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1069. Bangkay ng isang Diyos. Ano yun? Napasigaw si Zhao Feng sa gulat matapos makita ang imahe sa harap niya. Ang lupa sa harap niya ay nahati sa bangin na ilang milya ang lapad. Puting banal na liwanag ang bumaril mula rito at naglabas ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan na bumabalot sa lahat sa loob ng ilang dosenang libong milya. Lahat ng nahawakan nitong ipinagbabawal na banal na liwanag ay naging wala. Si Zhao Feng ay napakalayo mula sa banal na aura na ito, ngunit ang kanyang katawan ay hindi pa rin nakayanan ang aura ng banal na liwanag na ito. Xin Wuang. Naisip kaagad ni Zhao Feng si Xin Wuang. Ayon sa nakita niya, si Xin Wuang ang gumawa nito. Gayunpaman, paano makakaligtas si Xin Wuang sa banal na liwanag kung siya ang nasa pinakagitna? Weng. Isang malabong gininto ang liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang ang kanyang tingin ay lumipat patungo sa bangin na naglalabas pa rin ng banal na liwanag. Nakikita pa nga nito sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay naging gulat at saya. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano kalakas ang kanyang gininto ang mata. Tumingin sa ibaba ang tingin ni Zhao Feng, ngunit ang bangin na ito ay napakalalim, mahigit 10,000 milya ang lalim. Inactivate ni Zhao Feng ang transparency ability ng kanyang kaliwang mata hanggang sa limitasyon at sa wakas ay nagawa niyang makita ang ilalim. Bagamat medyo malabo ang kanyang nakita, nagawa pa rin niyang makakita ng ilang bagay na hindi makapaniwala. Yan ay, kumabog ang dibdib ni Zhao Feng. Lumitaw ang balangkas ng isang higanteng palad. Sa tabi ng palad ay isang katawan. Gayunpaman, ang laki lamang ng palad na ito ay natigilan siya, kaya hindi niya alam kung gaano kalaki ang katawan. Gaano kalaki? Huminga ng malalim si Zhao Feng. Isang katawan ang nakahiga ng ilang dosenang libong milya sa ilalim ng lupa, at ni hindi makita ng kaliwang mata ni Zhao Feng kung gaano kalaki ang katawan. Ito ay maaaring ilang daan o kahit ilang libong milya ang haba. Naiisip lang ni Zhao Feng ang Giant God Race, na nasa ika-15 pwesto sa 10,000 Ancient Races, na maaaring magkaroon ng ganoong kalaking katawan. Gayunpaman, bakit magkakaroon ng katawan ng isang Diyos sa ilalim ng lupa? Higit pa rito, ang katawan ay hindi lamang isang normal na True Gods. Itinoon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa kapangyarihan ng mga Diyos, kaya hindi niya masabi kung anong antas ang divine power ng katawan. Gayunpaman, isang bagay ang sigurado, ang kapangyarihan nito ay lumampas sa mga normal na True Gods at namuno sa lahat ng nilalang sa Continent Zone. Ito ay masasabing ang pinakanakakagulat na sikreto na naihayag ng Continent Zone sa kasaysayan. Walang sino man, kabilang ang mga Sacred King at Demigod, ang makakalaban sa taksong ito. Pupunta sila dito ng walang pag-aalinlangan kahit na alam nilang may 80 hanggang 70% na posibilidad ng kamatayan. Gayunpaman, isinantabi ang ilang libong milyang katawan sa ilalim ng lupa, hindi man lang nagawang lapitan ni Zhao Feng ang bangin. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang Dark Heart Seal para makita kung ano ang nakikita ng Old Monster Shoe. Tulad ng inaasahan, nakuha din nito ang atensyon ng mga demigod. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Ang mga bitek sa lupa ay dumaan sa buong lalawigan ng land. Ang lahat ng mga eksperto sa larangan ng digmaan ng Ling Province ay umatras, kasama ang lahat ng Sacred Kinds at Demigods. Ang mga nakikipaglaban pa rin ay tumigil at agad na umatras, samantalang ang mga may mababang kultibasyon o bilis ay naging abo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos na ito. Ano ang nangyayari? Natigilan ang isang demigod ng Grand Imperial Hall nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng isang Diyos. Paano magkakaroon ng ganoong nakakatakot na kapangyarihan? May isang bagay sa ibaba ng larangan ng digmaan. Ang Demigod Dark Ocean of Nine Darkness Palace ay may malamig na ekspresyon, at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may lilang liwanag. Ang mga hindi tao ay mabilis ding umatras ng ilang libong milya. Isang kalahating transparent na hindi tao na may mga itim na kaliskis ay lumutang sa himpapawid at nagpalabas ng nakakatakot na enerhiya sa pag-iisip. Ang taong ito ang pinakamalakas na eksperto ng Dark Moon Lord Dynasty, Demigod Dark Dragon. Gayunpaman, ang aura na nagmumula sa kanya ay walang halaga kung ihahambing sa banal na liwanag. Ito kaya ang dahilan kung bakit hinikayat tayo ng Black Destruction Serpent Dragon na salakayin ang Great Gun Lord Dynasty. Ang Demigod Dark Dragon ay may malalim na tingin.
Palagi siyang nagbabantay laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Inilabas ni Demigod Dark Dragon ang kanyang Divine Sense sa lupa, ngunit nawasak ito ng nakakatakot na puting Divine Light bago ito nakapaglakbay ng malayo. Ano ang nasa ibaba? Gulat na tanong ng Demigod ng isang pick 3-star power mula sa Dark Moon Lord Dynasty. Ang huling yugto ng digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties ay naantala ng biglaang pagbabagong ito. Sa sandaling ito, ang lahat ay ganap na naaakit ng kapangyarihan ng isang Diyos. Wala sa kanila ang nag-isip tungkol sa digmaan. Sa di kalayuan, malayo sa kalangitan, biglang tumigil ang Demigod Dragon Emperor sa paghabol sa Black Destruction Serpent Dragon. Hindi kalayuan sa kanya ay naroon ang sira-sira at nasugatan na katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Paano ito posible? Lumalabas na ang kapangyarihan ng bangkay ng Diyos. Hindi maintindihan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ayon sa nakita nito kanina, ang bangkay ng Diyos sa ilalim ng Great Gun Lord Dynasty ay ganap na patay, ngunit sa ngayon, ang kapangyarihan nito ay tumatagos. Hinimok nito ang Dark Moon Lord Dynasty na salakayin ang Great Gun Lord Dynasty dahil gusto nitong sakupin ang lugar na ito at makahanap ng pagkakataong mag-isa sa ilalim ng lupa. Kung nakuha nito ang kapangyarihan mula sa bangkay ng Diyos, wala itong problema sa pagbawi pabalik sa pinakamataas na lakas nito. Gayunpaman, ngayong lumalabas na ang kapangyarihan ng bangkay ng Diyos, alam na ng buong kontinente ang pag-iral ng bangkay ng Diyos. Whoosh! Gamit ang sandali na ang Demigod Dragon Emperor ay natigilan, ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang balahibo ng usok at nawala sa kalangitan. Ang kapangyarihan ng isang Diyos. Nanginig ang katawan ni Demigod Dragon Emperor. Wala na siyang pakialam sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Demigod Dragon Emperor ay na-stock sa Demigod rank sa loob ng 80,000 taon at hindi kailanman naging isang tunay na Diyos, ngunit ang puting kapangyarihan na nagmumula sa lupa ay ang kapangyarihan ng isang Diyos. Ito na ang huling pagkakataon niya. Ang Demigod Dragon Emperor ay hindi nag-abala sa Black Destruction Serpent Dragon na tumatakbo palayo at agad na bumalik sa punong tanggapan ng Great Gun Lord Dynasty na walang pasensya. Kalokohan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay namumula sa galit. Hindi natuloy ang plano nito, at nasugatan din ito ng husto ng Demigod Dragon Emperor. May pag-asa pa rin sana itong maghiganti, na siyang bangkay ng Diyos sa ilalim ng lupa, ngunit ngayong nahayag na ito, alam na talaga ng Dark Moon Lord Dynasty ang tungkol sa intensyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Dark Moon Lord Dynasty at ang Great Gun Lord Dynasty ay maaaring sabay-sabay na atakihin ang Black Destruction Serpent Dragon sa puntong ito. Dahil dito, sumakit ang ulo ng Black Destruction Serpent Dragon. Paano ito makakalapit sa bangkay ng Diyos? Malubhang nasugatan ito ngayon at maaaring mapatay kapag nakilala nito ang iba pang peak expert mula sa dalawang Lord Dynasties. Iyon ay, ang nasugatan na Black Destruction Serpent Dragon ay tumingin sa malayo dahil sa pagtataka. Nasa warzone pa rin ito, ngunit nakatayo sa harapan nito ang isang slim at normal na babae na may cultivation lamang ng Great Origin Core Realm. Alam ng lahat na kahit ang mga normal na hari ay hindi nang ahas na pumasok sa larangan ng digmaan sa mga huling yugto ng digmaan, ngunit ang taong ito ay isa lamang Origin Core Realm Sovereign Lord. Ang Black Destruction Serpent Dragon. Tumigil din sandali si Bailin. Napunta siya rito dahil sa tadhana, at hindi niya inaasahan na darating din ang Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ipinakita niya ang isang mahinang ngiti. Ang Eyes of Destiny. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakaraming kaalaman at hindi nagtagal ay nahanap niya ang tunay na pagkakakilanlan ng babaeng ito. Gusto mo bang magkatrabaho? Isang simple at mahinang ngiti ang ipinakita ni Bailin, na naging dahilan upang huminto sandali ang Black Destruction Serpent Dragon. Kahit na ito ay malubhang nasugatan ngayon, maaari pa rin itong pumatay ng isang normal na Origin Core Realm Cultivator sa isang pitik ng daliri nito. Gayunpaman, sineseryoso ng Black Destruction Serpent Dragon ang panukalang ito. Tara na. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpalipat-lipat ng ilang magnificent power na tumangay kay Bailin sa hangin, at ang dalawa ay nawala sa kalangitan. Ang balita tungkol sa bangkay ng Diyos na lumilitaw sa harapang linya ay agad na kumalat sa dalawang Lord Dynasties. Maging ang mga demigod ay hindi makalapit sa ipinagbabawal na lugar na sakop ng kapangyarihan ng isang Diyos.
Ang ipinagbabawal na lugar na ito ay lumitaw mismo sa larangan ng digmaan at pinaghiwalay ang dalawang Lord Dynasties. Ang dalawang Lord Dynasties ay nagpadala ng hindi mabilang na mga eksperto upang bantayan ang mga hangganan ng ipinagbabawal na lugar, at nagpadala din sila ng mga spy upang subukang alamin ang mga lihim sa ilalim ng lupa. Ang dalawang Lord Dynasties ay wala ng panahon na mag-alala tungkol sa digmaan. Ang mga tunay na pinuno ng parehong Lord Dynasties ay pawang mga demigod, at ang huling hiling ng bawat demigod ay maging isang Diyos at makapasok sa sinaunang desolate realm of gods. Mahirap isipin kung anong uri ng mga sikreto ang nasa ilalim ng lupa para mayroong napakaraming banal na kapangyarihan. Gayunpaman, kahit ano pa iyon, naniniwala ang lahat ng sacred kings at demigods na tiyak na magkakaroon ng kapalaran na may kaugnayan sa heavenly divine realm sa ilalim ng lupa. Sa ngayon, kailangan lang nilang maghintay hanggang sa lumabo ang kapangyarihan ng Diyos, at makikita ng parehong Lord Dynasties kung ano ang nasa loob ng bangin. Ang malaking bahagi ng larangan ng digmaan sa Lan Province ay sakop din ng banal na kapangyarihang ito. Alam ni Zhao Feng na matatapos na ang digmaan, kaya diretso siyang bumalik sa Lan Province proper. Sa sandaling ito, tiningnan ni Zhao Feng ang ipinagbabawal na liwanag mula sa malayo. Weng! Isang malabong gininto ang liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nakatingin siya sa puting banal na liwanag. Napakakomplikadong kapangyarihan. Si Zhao Feng ay orihinal na nag-isip tungkol sa pagsusuri sa istruktura ng divine power, ngunit ang kanyang anit ay naninigas sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Muling ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang ulo at tumingin sa pinakalalim. Bagamat nakakakita siya sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan at sa lupa, ang nakita niya sa ilalim ng lupa ay limitado at malabo pa rin. Gayunpaman, nasisiyahan pa rin si Zhao Feng kahit na malabo ang kanyang paningin. Kailangang malaman ng isa na, sa lahat ng nasa parehong Lord Dynasties, malamang si Zhao Feng lang ang nakakaalam kung ano ang nilalaman sa ilalim ng lupa. Malinaw na hindi rin iyon sasabihin ni Zhao Feng sa sinuman. Iyan ang ulo ng bangkay ng Diyos. Nagawa ni Zhao Feng na magtapos mula sa lahat ng malabong larawan. Ang ulo ng bangkay ay napakalaki. Mahirap isipin na may ganoong kalaking species sa labas. Tinitigan ni Zhao Feng ang ulo ng bangkay ng Diyos, at nagsimulang lumitaw ang mga tipak ng gintong liwanag mula sa misteryosong gininto ang bola at kumalat sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Sa isang tiyak na sandali, nakita ni Zhao Feng ang bangkay ng Diyos. May gumagalaw sa loob. Gulat na bulalas ni Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 1070. Pag-alis. May gumagalaw sa loob. Gulat na bulalas ni Zhao Feng. Ang ipinagbabawal na kapangyarihan sa larangan ng digmaan ay madaling pumatay ng mga eksperto sa demigod. Kahit na ang mga eksperto sa antas ng Diyos ay malamang na hindi makalapit sa pinagmumulan ng kapangyarihang ito, at ngayon, nakita ni Zhao Feng na mayroong paggalaw sa loob ng ulo ng bangkay ng Diyos. Imposible. Umiling si Zhao Feng. Ang mga eksperto sa antas ng Diyos ay hindi maaaring umiral sa loob ng dimensyon ng continent zone. Nangangahulugan ito na ang bangkay ng Diyos ay tiyak na patay. Ngunit kung ito nga, ano ang malabong paggalaw na nakita ni Zhao Feng? Isang walang katulad na divine weapon. Isang uri ng kayamanan. Si Zhao Feng ay labis na nasasabik at nag-usisa tungkol sa bangkay ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ang divine power ay humihina. Personal na nasaksihan ni Zhao Feng ang paglitaw ng kapangyarihang ito. Sa sandaling ito, masasabi niya na ang kapangyarihan sa larangan ng digmaan ay mas mahina kaysa dati. Ang ipinagbabawal na puting banal na liwanag ay balang araw ay mawawala rin. Sa oras na iyon, ang mga dalubhasa sa sona ng kontinente ay maaaring pumunta sa ilalim ng lupa at mag-scout. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin at ikan-away ang mga paa nito. Magandang kapalaran. Nanginig ang puso ni Zhao Feng, at naramdaman niyang kumukulo ang kanyang dugo. Kahit na ang mga kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa ay nagsabi na ang bangkay ng Diyos sa ilalim ng lupa ay kumakatawan sa magandang kapalaran. Ngunit sa kasalukuyang lakas ko, umiling si Zhao Feng. Ang paglitaw ng divine power ito ay nagpatigil sa digmaan sa pagitan ng dalawang Panginoong dinastiya. Alam ni Zhao Feng na mas gustong malaman ng mga sacred kings at demigods ang mga lihim sa ilalim ng lupa kaysa kay Zhao Feng. Kung mawawala ang banal na liwanag isang araw,
Halos lahat ng mga eksperto sa sona ng kontinente ay mapupunta sa ilalim ng lupa, kasama ang lahat ng Sacred Kings at Demigods ng parehong Lord Dynasties. Maaaring umasa si Zhao Feng sa dobleng substandard God-slaying arrows para protektahan ang sarili laban sa Sacred Kings, ngunit kung haharapin niya ang isang demigod, walang magagawa si Zhao Feng kahit na kunin niya ang totoong God-slaying arrow. Hindi man lang nailabas ni Zhao Feng ang buong kapangyarihan ng God-slaying arrow. Si Zhao Feng ay parang atom sa harap ng isang demigod, maliit at walang silbi. Whoosh! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang braso, at ang kanyang figure ay nagsimulang kumupas sa ilalim ng isang layer ng pilak na liwanag bago tuluyang nawala. Sa sumunod na sandali, muli siyang lumitaw sa kuta na dati niyang pinasukan. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga tao ang natipon malapit sa mga muog malapit sa larangan ng digmaan. Karamihan sa kanila ay mga ahente ng Intel. Kapag may nangyari sa ipinagbabawal na banal na liwanag, magpapadala sila ng balita sa mga puwersang nasa likod nila. Gayunpaman, mayroon ding ilang Grand Elder ng ilang puwersa na naruroon na direktang nagbabantay sa ilalim ng lupa at nakatira sa malapit. Ang hitsura ni Zhao Feng ay agad na nagpapataas ng atensyon. Bagamat ang karamihan sa mga tao ay nakatuon sa ipinagbabawal na lugar, ang pangalan ni Zhao Feng ay naglakbay ng malayo at malawak dahil sa kanyang paghabol sa Sacred Lord Demonic Abyss. Whoosh! Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa kanila at bumalik sa kanyang tirahan. Zhao Feng, interesado ka ba sa sikreto ng divine power sa ilalim ng lupa? Ang malamig na boses ni Nan Gongsheng ay tumunog nang dumating si Zhao Feng. Halata na matagal nang naghihintay si Nan Gongsheng dito. Siyempre, tiyak na sumagot si Zhao Feng. Lahat ng nasa continent zone ay interesado, ngunit alam ni Zhao Feng kung ano ang partikular na ibig sabihin ng Nan Gongsheng. Kahit na magsama tayo, napakahirap pa ring alamin ang mga sikreto sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy si Nan Gongsheng sa pagsasalita. Tumanggaw si Zhao Feng. Tama ang sinabi ni Nan Gongsheng. Ang aura na nagmumula kay Nan Gongsheng ay naging mas malakas, ngunit wala pa rin siyang magagawa laban sa isang Sacred King. Higit pa rito, hindi lamang Sacred Kings ang nagsisikap na alamin ang mga lihim ng bangkay ng Diyos sa hinaharap. Magkakaroon din ng mga demigod, na nakatayo sa tuktok ng kontinente. May ilang oras pa bago mawala ang kapangyarihan ng Diyos. Kumpiyansa ako na madadagdagan ko ang aking lakas sa ibang antas sa panahong ito. Magkakaroon ba ako ng pagkakataon na makatrabaho ka? Isang malamig at malupit na ngiti ang ipinakita ni Nan Gongsheng. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Dahil si Nan Gongsheng ay may kapangyarihan ng Evil God, ang kanyang lakas ay halatang tumaas ng mabilis. Dapat ay walang problema para sa kanya na maabot ang mga huling yugto ng Mystic Light Realm bago mawala ang banal na liwanag, ngunit may panganib ding kasangkot. Ang isa ay hindi magiging matibay ang kanyang pundasyon. Ang pangalawa ay ang kanyang pagkatao ay mababago muli. Kasabay nito, natigilan si Zhao Feng. Upang malaman ang mga lihim sa ilalim ng lupa, handa si Nan Gongsheng na makuha ang kapangyarihan ng Evil God at piliting dagdagan ang kanyang cultivation. Sa isang tiyak na antas, tinukso siya ng Evil God Mental Thought Body, ngunit ang orihinal na may-ari ng Evil God Mental Thought Body ay si Xi Yang, isang sinaunang Diyos na hindi bababa sa ika-6 na ranggo ng 9 na ranggo ng tunay na Diyos. Kung kahit ang Evil God Mental Thought Body ay hinikayat si Nan Gongsheng na alamin ang mga sikreto sa ilalim ng lupa, makikita ng isang tao na ang bangkay ng Diyos sa ilalim ng lupa ay hindi simple at tiyak na lumampas sa inaasahan ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang ibig sabihin ni Nan Gongsheng ay napakalinaw. Kumpiyansa si Nan Gongsheng na maaari niyang dagdagan ang kanyang lakas ng isa pang antas, at kung hindi gumawa si Zhao Feng ng malalaking pagpapahusay, maaaring wala siyang mga kwalifikasyon para makipagtambalan kay Nan Gongsheng. Natahimik sandali si Zhao Feng. Nakikita niya ang bangkay ng Diyos sa ilalim ng lupa. Ang resulta ng panghuhula mula sa maliit na pas ang magnanakaw pati na rin ang interes ng Evil God Mental Thought Body sa katawan ni Nan Gongsheng ay nagpatunay na ang bangkay ng Diyos sa ilalim ng lupa ay tiyak na hindi simple. Imposible para kay Zhao Feng na sumuko sa bangkay ng Diyos. Higit pa rito, ngayong huminto na ang digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties at nakalabas na ang demigod mula sa Nine Darkness Palace, naramdaman ni Zhao Feng na hindi magtatagal bago kumilos ang demigod ng Nine Darkness Palace laban sa Hall of Gods. Ang kapalaran na nasa loob ng bangkay ng Diyos ay maaaring isang pagkakataon para maabutin ni Zhao Feng ang Nine Darkness Palace.
Talagang i-scout ko ang bangkay ng Diyos. Tumugon si Zhao Feng na may mapagpasyang tingin. Sa kasalukuyang dami ng mga mapagkukunan na mayroon siya at ang kakayahang duplikasyon ng kanyang kaliwang mata, hindi ito masyadong mahirap para sa kanya na dagdagan ang kanyang paglilinang. Upang malaman ang mga sikreto ng bangkay ng Diyos, handa si Zhao Feng na pataasin ang bilis ng kanyang cultivation kahit na ang kanyang pundasyon ay hindi ang pinakamahusay pagkatapos. Gayunpaman, kahit na nagawa ni Zhao Feng na pataasin ang kanyang cultivation ng isang maliit na antas, hindi pa rin ito sapat para malaman niya ang mga sikreto ng God Corps. Sa makatuwid, handa si Zhao Feng na makipagtulungan kay Nan Gongsheng. Mabuti. Isang masamang ngiti ang ipinakita ni Nan Gongsheng. Ang araw na winasak nila ang Nine Darkness Palace ay ang araw na nag-away sila ni Zhao Feng. Kung hindi mahabol ni Zhao Feng ang kanyang mga yapek, kung gayon ang huling labanan ay walang kabuluhan. Whoosh! Nag-iwan si Nan Gongsheng ng isang bola ng masamang aura habang siya ay nawala sa bulwagan ni Zhao Feng. Hihihi! Masyadong masungit ang batang iyon. Ano kaya ang tiwala niya na kaya niyang abutin ang bilis mo? Ang Evil God Mental Thought Body sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ay tumawa at sinabing may paghamak. Meow meow. Lumitaw ang maliit na pasang magnanakaw pagkatapos umalis si Nan Gongsheng at iwinagayway ang mga paa nito kay Zhao Feng. Oo naman. Hindi problema ang resources. Pumayag si Zhao Feng sa maliit na pasang magnanakaw na humihingi ng mga mapagkukunan ng walang pag-aalinlangan. Walang nakakaalam kung anong uri ng kahirapan at panganib ang nilalaman ng bangkay ng Diyos. Ang maliit na pasang magnanakaw na nagiging mas malakas ay magiging malaking tulong kay Zhao Feng. Bumalik sa Divine Illusion Dimension, higit na umasa siya sa maliit na pasang magnanakaw. Oras na para bumalik ako. Bulong ni Zhao Feng. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang ipinagbabawal na banal na liwanag na ito ay hindi mawawala sa loob ng ilang panahon. Ayaw na ring mag-away ng dalawang Lord Dynasties. Ang digmaan ay naging isang labanan para sa bangkay ng Diyos. Alinmang Lord Dynasty ang nakakuha ng higit pa ang siyang magpapasya sa huling mananalo. Sa makatuwid, walang punto para kay Zhao Feng na manatili sa larangan ng digmaan. Sa kabaligtaran, maaaring may ilang panganib kung mananatili siya. Sinusubukan pa rin ng Sacred Emperor at Empress na alamin kung paano namatay ang 13th Prince, at naruroon din ang demigod ng Nine Darkness Palace. Dahil napakadali para kay Zhao Feng na maglakbay kasama ang Misty Spatial World, nagpasya si Zhao Feng na bumalik muna sa Hall of Gods. Pinuntahan muna ni Zhao Feng si Zhao Yufei bago umalis. Ang kaguluhan mula sa larangan ng digmaan ay nagpagising kina Nan Gongsheng at Zhao Yufei mula sa pag-iisa. Brother Feng. Naramdaman kaagad ni Zhao Yufei ang paglapit ni Zhao Feng, at nakita niyang naruroon din ang kanyang amo na si Duan Muqing. Yufei, may gagawin ako at kailangan kong bumalik sa Hall of Gods. Direktang sabi ni Zhao Feng. Sasama ako sa iyo. Sabi ni Zhao Yufei pagkatapos mag-isip sandali. Hindi. Ang Hall of Gods ay kasalukuyang may alitan sa Nine Darkness Palace. Mas maganda kung manatili ka rito. Agad na sumagot si Zhao Feng. Ayon sa alam ni Zhao Feng, ang pangunahing dahilan ng pagbagsak ng pamilya Duan Mo ay dahil sa Nine Darkness Palace. Sa makatuwid, ang Nine Darkness Palace ay hindi gustong makita ang pagsikat ni Zhao Yufei. Ang bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei ay masyadong mahalaga sa Great Gan Lord Dynasty, kaya hindi dapat manggahas ang Nine Darkness Palace na patayin siya, ngunit hindi nasaktan ang pag-iingat. At saka, kung tama ang hula ko, dapat na mas mabilis pa ang cultivation ni Yufei dito. Ngumiti si Zhao Feng. Kinain ng spiritual race bloodline ang essence ng heaven and earth, kaya ang bilis ng cultivation ng may-ari ay mas mabilis kung sila ay nasa mas mataas na kalidad na lugar tulad nito. Dahil sa banal na kapangyarihan, ang Heaven Earth Yuan Qi sa paligid ng battlefield ay iba at sobrang kapal na ngayon. Ito ay isang perpektong lugar para sa Zhao Yufei upang linangin, at ang sinaunang kapangyarihang ito ay maaaring mapataas pa ang kadalisayan ng linya ng dugo ni Zhao Yufei. Kung si Zhao Yufei ay nasa mundo ng mga Diyos, ang kanyang spiritual race bloodline ay magbibigay daan sa kanya na maging sacred king man lang. Baka naging Diyos na siya. Yufei, nakita ko ang mga mapagkukunang ito nang hindi sinasadya. Inilabas ni Zhao Feng ang isang interspatial na singsing na naglalaman ng tubig ng pond mula sa Ancient Dream Realm, bahagi ng bloodline mula sa Earth-Shattering Raging Bulls, at isang sinaunang damo na hindi niya matukoy.
Naniniwala si Zhao Feng na ang mga sinaunang mapagkukunang ito ay makakatulong ng malaki kay Zhao Yufei. Hindi sila gaanong kumpara sa mga mapagkukunan na mayroon siya sa kasalukuyan, ngunit hindi niya maaaring ibigay ang lahat ng ito dahil hindi magandang ideya na kumuha ng masyadong maraming ngayon. Pagkatapos ay nagpaalam si Zhao Feng kina Zhao Yufei at Duan Moqing bago umalis sa larangan ng digmaan. Junior Marshal Sister Yufei, maaari kang maglinang ng mapayapa. Sa iyong spiritual race bloodline, ang pagiging isang Diyos ay isang bagay na lamang ng oras. Hindi mo kailangang ipagsapalaran ito. Hinikayat ni Duan Moqing pagkaalis ni Zhao Feng. Ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng isang Diyos sa larangan ng digmaan ay unti-unting humihina. Alam ng lahat na ang kapangyarihang ito ay mawawala balang araw, at sa sandaling iyon, susubukan ng lahat ng mga eksperto sa sona ng kontinente na hanapin ang kayamanan sa ilalim ng lupa. Ang mga demigod ng parehong Lord Dynasties ay lilito. Ang panganib na kasangkot ay masyadong mataas. Si Duan Moqing ay walang sapat na lakas ng mga eksperto sa Mystic Light Realm para protektahan si Zhao Yufei, kaya ayaw ni Duan Moqing na pumunta si Zhao Yufei. Hindi, kailangan kong pumasok. Sabi ni Zhao Yufei sa tiyak na tono. Alam niya na tiyak na papasok si Zhao Feng, at gusto niyang tulungan si Zhao Feng sa abot ng kanyang makakaya. Yufei, bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Ang tinig ng Sacred Lord Purple Knight ay tumunog sa kanyang kaluluwa. Tutuon ako sa paglilinang sa panahong ito, kaya magkakaroon ako ng kakayahang protektahan ang aking sarili. Ang katawan ni Zhao Yufei ay kumikinang na may bahagyang lilang liwanag habang ang asensya ng langit at lupa ay nagsanib sa kanya. Ang spiritual race ay nasa 19 na ranggo sa 10,000 ancient races, at ang kanilang paglilinang ay naghari sa pinakamataas. Hanggat mayroon silang sapat na heaven and earth essence, maaaring kainin ito ng spiritual race at dagdagan ang kanilang kapangyarihan. King of Gods, Kabanata 1071. Nakakatakot na kombinasyon. Tutuon ako sa paglilinang sa panahong ito, kaya magkakaroon ako ng kakayahang protektahan ang aking sarili. Ang katawan ni Zhao Yufei ay kumikinang na may bahagyang lilang liwanag habang ang asensya ng langit at lupa ay nagsanib sa kanya. Ang spiritual race ay nireranggo sa 19 sa 10,000 ancient races at ang kanilang paglilinang ang naghari sa pinakamataas. Hanggat mayroon silang sapat na heaven and earth essence, maaaring kainin ito ng spiritual race at dagdagan ang kanilang kapangyarihan. Ito ay inilagay ni Zhao Yufei ang kanyang divine sense sa interspatial ring na ibinigay sa kanya ni Zhao Feng. Binuksan niya ang isang bote ng salamin, at lumitaw ang isang makapal na aura ng bloodline mula sa isa sa 10,000 ancient races. Niyanig nito ang kanyang spiritual race bloodline, at ang kanyang natutulog na bloodline genes ay nagsimulang magising. Isang malakas na bloodline pressure ng spiritual race ang pinakawalan mula sa katawan ni Zhao Yufei at naging sanhi ng pagyanig ng Heaven Earth Yuan Qi sa malapit. Ang lilang liwanag ay kumislap at lumikha ng isang ipoypo. Ang Mystic Light Sacred Power sa katawan ni Duan Moqing sa tabi niya ay nagsimulang manginig. Ito ay pinigilan at hindi na maiikot. Yufei. Ano ito? Agad na tanong ni Duan Moqing nang maramdaman niya ang biglaang pagbabago kay Zhao Yufei. Naramdaman niya na ang bloodline ng spiritual race ni Zhao Yufei ay naging mas malakas, at ang pressure na nagmumula dito ay nagparamdam kay Duan Moqing na parang siya ay maliit kung ikukumpara. Ito naman. Ibinigay ito sa akin ni Brother Feng. Naglabas si Zhao Yufei ng isang transparent na bote ng salamin na naglalaman ng ilang madilim na dilaw na kumikinang na dugo, at isang sinaunang bloodline na aura ay nagsimulang dahan-daang lumabas. Ang kapal ng sinaunang aura. Mukhang mula ito sa isa sa 10,000 ancient races, at ang kadalisayan nito. Si Duan Moqing ay ganap na natigilan habang inilalagay niya ang kanyang divine sense sa loob ng bote. Ikanaway ni Duan Moqing ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang isang hadlang upang harangan ang sinaunang bloodline na aura. Yufei, kung lubos mong maa-absorb ang mga jin at aura ng bloodline na ito, maaaring umunlad ang kadalisayan ng iyong spiritual race bloodline. Ang boses ng Sacred Lord Purple Knight ay narinig sa isip ni Zhao Yufei. Paano nagkaroon si Zhao Feng ng isang bagay na napakahalaga? Nagtatakang tanong ni Duan Moqing. Meron ding ganito. Tumigil sandali si Zhao Yufei bago kumuha ng herb mula sa interspatial ring. Hindi niya alam kung ano iyon, kaya kinuha niya ito para tingnan ng Sacred Lord Dark Knight at Duan Moqing.
Ito ay isang sacred spirit green jade grass, isang maalamat na halamang gamot mula noong sinaunang panahon. Naglalaman ito ng elemento ng wood, na maaaring isama sa sacred power whirlpool ng isang mystic light realm sacred lord. Napakaraming kaalaman ng sacred lord Purple Knight at agad na nakilala ang damo. Alam ng lahat na ang lakas ng isang sacred lord ay nauugnay sa sacred power whirlpool sa loob ng kanilang katawan. Ang pinakamahalaga, ang sacred spirit green jade grass na ito ay naglalaman ng napakakapal na sinaunang aura na nakatulong kahit sa mahalagang bloodline ni Zhao Yufei. Ang Zhao Feng na ito ay talagang naglagay ng maraming pagsisikap. Siya ay nagbigay ng napakaraming mahalagang mapagkukunan sa iyo. Napabuntong hininga ang Sacred Lord Purple Knight. Brother Feng, hindi kita pababayaan. Tuwang-tuwa si Zhao Yufei habang hawak niya ang dalawang kayamanan. Binigyan siya ni Zhao Feng ng napakamahal na kayamanan. Nag-init ito kay Zhao Yufei, at natubagan ang kanyang mga mata. Mayroon ding isang flask ng malamig na tubig sa interspatial ring. Naniniwala si Zhao Yufei na magiging kakaiba din ang tubig. Tulad nito, ginamit ni Zhao Yufei ang Heaven Earth Yuan Qi ng Heaven and Earth pati na rin ang mga resources na ibinigay sa kanya ni Zhao Feng para pumasok sa pag-iisa. Maaaring mapataas ng likidong ito ang soul intent ko. Nagulat si Zhao Yufei sa epekto ng tubig sa loob ng prasko. Ang pisikal na paglilinang ni Zhao Yufei ay palaging mas mataas kaysa sa kanyang kaluluwa. Kung ang kanyang soul intent ay naging mas malakas, kung gayon ang kanyang cultivation ay tataas ng mas mabilis. Sa ibang lugar, ginamit ni Zhao Feng ang kakayahan ng Misty Spatial World na dumaan sa pagitan ng mga probinsya at bumalik sa Hall of Gods sa Yu Province. Tumigil sandali si Zhao Feng sa kalagitnaan. 100,000 milya ang layo ay ang Dark Ghost Clan. Ang Dark Ghost Clan ang tinutuluyan ni Zhao Wang. Sa sandaling ito, ang koneksyon sa pagitan ni Zhao Feng at Zhao Wang ay napakalinaw. Para bang si Zhao Feng ay nasa Dark Ghost Clan mismo. Sa Dark Ghost Clan. Senior Marshal Brother Zhao Wang. Lalong lumakas si Senior Marshal Brother Zhao Wang. Ang Senior Marshal Brother Zhao ay ang walang katulad na kababalaghan ng Dark Ghost Clan, at ang kanyang pangalan ay tiyak na magugulat sa Great Gun Lord Dynasty sa hinaharap. Maraming inner disciples at kahit ilang core disciples ng Dark Ghost Clan ang lubos na gumagalang kay Zhao Wang. Sa oras na ito, si Zhao Wang ay isa ng Domain Level King, at siya ang head disciple ng Dark Ghost Clan. Siya ay isang beses sa 10,000 taong kababalaghan sa Dao of Ghosts, at siya ang personal na disipulo ng First Elder ng Dark Ghost Clan. Ang katayuan ng First Elder ay mas mababa lamang sa katayuan ng Grand Elder. Binaliwala ni Zhao Wang ang lahat at nagkaroon ng malamig na ekspresyon habang umalis siya sa Dark Ghost Clan. Nang si Zhao Wang ay umusad sa isang tiyak na distansya, tumingin siya sa paligid at wala siyang nakitang kain na hinala. Sa susunod na sandali, isang whirlpool na naglalaman ng maraming kayamanan ang lumitaw sa tabi ni Zhao Wang. Inimbak sila ni Zhao Wang sa sandaling lumitaw sila. Pagkatapos ay pumunta si Zhao Wang sa ibang direksyon at umalis sa Dark Ghost Clan. Walang emosyon ang ekspresyon si Zhao Feng. Talagang kailangan niya si Zhao Wang para mas mabilis na lumakas. Nakipaglaban si Zhao Feng sa maraming Sacred Lords pagkatapos maging isa, at napagtanto niya kung gaano kahalaga ang mga clone. Sa kritikal na sandali, mayroon silang kakayahan na ibalik ang tubig. Masyadong mahina ang clone ni Zhao Feng. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay dahil si Zhao Wang ay nasa Dark Ghost Clan at hindi siya makapag-overperform. Baka makatawag siya ng hindi gustong atensyon, ngunit hindi na makapaghintay si Zhao Feng. Binigyan ni Zhao Feng si Zhao Wang ng maraming mahalagang sinaunang mapagkukunan sa pagkakataong ito. Karamihan ay kapakipakinabang kahit para sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Ang plano ni Zhao Feng ay paalisan sandali si Zhao Wang sa Dark Ghost Clan, at sa pagbabalik, sasabihin niya na napunta siya sa isang mana, kung saan nakakuha siya ng maraming cultivating resources. Papayagan nito ang lakas ni Zhao Wang na tumaas ng mabilis na may magandang dahilan. Pagkatapos ay dahan-daang nawala si Zhao Feng sa isang layer ng silver light pagkatapos magbigay ng resources kay Zhao Wang. Bumalik si Zhao Feng sa Hall of Gods makalipas ang isang araw. Hindi siya nakakuha ng atensyon ng sinuman at diretsyong pumasok sa Hall of Gods. Si Supreme Emperor Dark Knight at Bichingyo ay naghihintay sa isang secret hall. Iniulat ni Bichingyo ang kasalukuyang sitwasyon ng Hall of Gods kay Zhao Feng pati na rin ang ilang iba pang mahalagang impormasyon.
Sinabi ng Supreme Emperor Dark Knight kay Zhao Fang ang kasalukuyang kalagayan ng Silence Assassination Division dahil napakataas ng success rate kamakailan. Supreme Emperor Dark Knight, limitahan ang dami ng mga assassination mission at dahan-dahang bawasan ang mga ito. Sinabi ni Zhao Fang sa Supreme Emperor Dark Knight. Ngayong lumabas na ang Sacred Kings at isang demigod ng Nine Darkness Palace, mas mabuti kung pabagalin ng Silence Assassination Division ang kanilang mga aksyon. Bichinyo, mayroon bang balita tungkol sa Black Destruction Serpent Dragon? Tanong ni Zhao Fang. Na-curious siya tungkol sa Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Fang ay isa sa mga pangunahing tao na huminto dito sa Divine Illusion Dimensions, at ginamit pa niya ang kapangyarihan ng kanyang kaliwang mata upang labanan ito. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan pagkatapos makipaglaban sa Demigod Dragon Emperor at tumakas. Walang nakakaalam kung nasaan ito. Sabi ni Bichinyo. Nagawa niyang makaligtas laban sa Demigod Dragon Emperor. Bahagyang nadismaya si Zhao Fang. Bagamat ang Demigod Dragon Emperor ay ang pinakamalakas na demigod mula sa Grand Imperial Hall, ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi eksaktong mahina. Malamang na ang Demigod Dragon Emperor ay naakit ng kapangyarihan ng bangkay ng Diyos na lumitaw sa larangan ng digmaan, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagawang makatakas sa kabuluhan. Nabahala si Zhao Fang na hindi namatay ang Black Destruction Serpent Dragon. Pagkatapos ng lahat, sa tuktok nito, ang lakas ng dragon na ito ay kapantay ng Ancient God Exiyang. Sa loob ng isang tagungkanyan sa loob ng larangan ng digmaan ng lalawigan ng Shuang, isang mabangis na lalaki na nababalutan ng itim na kaliskis ay nakaharap sa isang simpleng babaeng nakaputi. Patayin si Zhao Fang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay huminto sandali. Hindi niya inaasahan na ito ang dahilan kung bakit ito natagpuan ng may-ari ng Eyes of Destiny. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may malalim na impresyon kay Zhao Fang. Kung hindi dahil kay Zhao Fang, matagal na sana itong nakapasok sa Exiyang Palace at kumuha ng ilang resources. Ang lakas nito ay maaaring tumaas ng mabilis, nahahayaan siyang labanan ang mga demigod ng Great Gunlord Dynasty nang walang pinsala. Ang pagpatay ng isang tao sa tulong ng Eyes of Destiny ay dapat na napakasimple, tama. Lumitaw ang pagiging tuso sa mga mata ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malinaw na pamilyar sa Eye of Destiny. Ang Eye of Destiny ay walang anumang kakayahan sa pakikipaglaban, ngunit kung gusto ng may-ari na pumatay ng tao, maaari nilang baguhin ang hinaharap upang gawin ito. Maaaring hindi mo ito alam, ngunit ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay may potensyal na maging Ninth God Eye. Mahinahong sabi ni Bailin at ngumiti. Ang Ninth God Eye. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay lubos na natigilan. Ang Eight Great God Eyes ay kakaibang pag-iral na kapantay ng 10,000 ancient races. Ang bawat God Eye ay maaaring may ranggo kahit man lang sa top 20 sa 10,000 ancient races in terms of power. Hindi nagduda ang Black Destruction Serpent Dragon sa sinabi ni Bailin. Nakipaglaban ito kay Zhao Fang, kaya alam nito kung gaano kalakas ang kanyang eye bloodline. May mga chismis tungkol sa 8 Great God Eyes na ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng origin dimension na natatangi sa mundo. Ito ay dapat na pareho para sa Ninth God's Eye. Kung nagawang patayin ng Black Destruction Serpent Dragon si Zhao Fang at sirain ang origin dimension sa loob ng Ninth God's Eye, makakakuha ito ng napakalakas na pinagmumulan ng destruction na magpapalaki ng lakas nito. Tama iyan. Nabuo na ang kanyang God Eye. Napakahirap para sa aking Eyes of Destiny na kalkulahin ang kanyang kapalaran. Umiling si Bailin. Nang ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naging ginintoang, ang kahirapan para sa kanya na kalkulahin ang hinaharap ay patuloy na tumataas. Sa makatuwid, sinimulan ni Bailin na kalkulahin ang kinabukasan ng lahat ng nakipag-ugnayan kay Zhao Fang, tulad ni Duke Nanfeng, Old Monster Shu, ang Ninth Prince, Zhou Yufei, at ang Ocean Smoke Pavilion. Lihim na binago ni Bailin ang kapalaran ng mga taong ito at sinubukang itulak si Zhao Fang sa panganib, ngunit ang kanyang mga aksyon ay walang nagawa kay Zhao Fang. Pagkaraan, hindi nagtagal matapos ang paglilitis sa Crown Prince, nalaman ni Bailin na ang kanyang mga kakayahan sa pagkalkula ay nag-ambala ng isa pang kapangyarihan ng tadhana. Imposible para sa kanya na patayin si Zhao Fang ng mag-isa. Siyempre, hindi iyon sinabi ni Bailin sa Black Destruction Serpent Dragon. Oo naman,
Tutulungan kitang patayin si Zhao Fang, at tulungan mo akong alisin ang panganib sa paligid ng bangkay ng Diyos para makuha ko ang pinakamaraming benepisyong posible. Sumang-ayon ang Black Destruction Serpent Dragon sa isang nasasabik at malupit na ekspresyon. King of Gods, Kabanata 1072. Lightning Tribulation I Flame. Ang lahat ng puwersa sa loob ng Great Gunlord Dynasty, malaki man o maliit, ay sinanay ang kanilang mga mata sa harap na linya. Sa kabilang banda, nag-iwan lamang si Zhao Feng ng ilang intel agent sa larangan ng digmaan at ipinatawag ang lahat ng iba pang miyembro pabalik sa Hall of Gods. Ang mahahalagang upper echelon na miyembro ng Hall of Gods tulad ni Bi Qingyu, Supreme Emperor Dark Knight, Old Monster Shu, ang Black Armored Sacred Lord, at kumpanya ay hindi nagduda sa desisyon ni Zhao Feng. Si Zhao Feng mismo ay agad na pumasok sa pag-iisa upang itaas ang kanyang kultibasyon upang ma-scout niya ang bangkay ng Diyos sa hinaharap. Nakakuha si Zhao Feng ng malaking halaga ng mahalagang mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm pagkatapos masakop ang Earth-Shattering Raging Bulls at ang Skyfire Lightning Ape. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay may kakayahang mag-duplicate din, kaya maaari niyang i-duplicate ang lahat ng resources na kailangan niya hanggang sa hindi na magamit ang mga ito sa kanya. Pangunahing nakatuon si Zhao Feng sa kanyang paglilinang sa pagkakataong ito. Bukod doon, nagtrabaho din siya sa kanyang Soul Eye Bloodline Techniques. Ang pagtaas ng kanyang kultibasyon ay maaaring mabawasan ang agwat sa pagitan niya at ng mga Sacred King upang maprotektahan niya ang kanyang sarili laban sa isa. Tulad ng para sa Soul Eye Bloodline Techniques, sila ang pinakamalakas na hakbang ng pagpatay ni Zhao Feng bukod sa God-slaying arrow. Sa ngayon, ang soul intent ni Zhao Feng ay nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques ay maaaring makapinsala sa Sacred Kings. Ang kanyang Gaze of the God Eye at ang God Eye Dispersion ay maaari pa nga silang masaktan ng husto. Gayunpaman, may depekto sa parehong mga kasanayang ito, kapag ginagamit ang mga ito, wala nang magagawa pa si Zhao Feng. Dahil ang mga eksperto sa Sacred Lord ay karaniwang may mga clone, ang bisa ng dalawang eye bloodline technique na ito ay lubhang nabawasan. Sa kasalukuyan, ang clone ni Zhao Feng, si Zhao Wang, ay hindi sapat na malakas at hindi rin kayang lumaban sa tabi niya. Ipinakalat ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at nagpas siyang mag-multitask. Ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay maaaring magpapataas sa kultibasyon ni Zhao Feng habang ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay nagpapataas ng pisikal na depensa at kapangyarihan ni Zhao Feng, na nagpapahintulot sa kanya na hindi maging ganap na inutil laban sa isang Sacred King. Bahagyang nakatuon din si Zhao Feng sa paglinang ng mga pamamaraan ng lihim na uri ng kaluluwa upang palakasin ang kanyang kaluluwa. Ang huling bahagi ng kanyang pag-iisip ay nakuha ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng isa sa mga demigod head. Inilagay niya ang isa pang demigod na ulo sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata upang duplicate ito. Kung ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagdoble ay nagising ng mas maaga, magkakaroon ng mas maraming kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng demigod head, na gagawing mas mahusay ang pagdoble ni Zhao Feng sa kanila. Gayunpaman, ngayon, ang bawat demigod head ay naglalaman lamang ng 5% ng kabuuang halaga na mayroon ito dati. Tulad nito, pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa sa Hall of Gods habang ang lahat ng iba pang puwersa sa Great Gunlord Dynasty ay nakatutok sa front lines. Ginamit ng Hall of Gods ang pagkakataong ito para mabilis na lumawak. Pagkalipas ng 3 buwan, naramdaman ni Zhao Feng na napakabagal ng kanyang pag-unlad sa paglilinang. Ito ay dahil si Zhao Feng ay kakapasok lang sa Mystic Light Realm kamakailan at patuloy na gumagamit ng mga mahalagang mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, na lubhang nagpapababa ng kanilang pagiging epektibo sa kanya. Kung ganoon ang kaso, ikaw na ang bahala. Isang puting kristal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Nagbigay ito ng mahinang aura ng isang Diyos at naging sanhi ng panginginig ng Heaven Earth Yuan Qi sa malapit. Ang mga substandard na God Crystals ay isang luho na mayroon ang Mystic Light Realm Sacred Lords, at kadalasang ginagamit lamang ang mga ito kapag malapit nang makapasok ang isang Sacred Lord. Si Zhao Feng ay nasa unang yugto pa lamang ng Mystic Light Realm at ginagamit lamang ang substandard God Crystals upang madagdagan ang kanyang cultivation. Naglagay din si Zhao Feng ng substandard na God Crystal sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata para duplicate ito. Pagkatapos ng lahat, wala siyang eksaktong maraming substandard God Crystals. Weng.
Hinawakan ni Zhao Fang ang substandard na God Crystal at hinigop ang isang stream ng purong Heaven Earth Essence sa kanyang katawan bago ito inilipat sa Sacred Power Whirlpool sa loob ng kanyang dantian. Napakadalisay na pinagmumulan ng enerhiya. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na matuwa ng labis. Halos hindi na kinailangan pa ni Zhao Fang na pinuhin ang enerhiya sa loob ng substandard God Crystals. Pwede niya lang gamitin ng diretso. Dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang substandard God Crystals, ang enerhiya na nasa loob nito ay nakatulong ng malaki sa katawan ni Zhao Fang. Ang enerhiya na nasa loob ng substandard God Crystals ay napakalakas, at maaari nitong pinuhin ang Sacred Power Whirlpool sa loob ng katawan ni Zhao Fang. Sa isang tiyak na antas, nadagdagan kung gaano kalakas ang Mystic Light Sacred Power ni Zhao Fang. Tulad nito, ginamit ni Zhao Fang ang substandard God Crystals para madagdagan ang kanyang cultivation. Kung alam ng mga Sacred Lords ng kontinente na sinasayang ni Zhao Fang ang substandard God Crystals tulad nito at ginagamit ang mga ito bilang pang-araw-araw na mapagkukunan, malamang na magsusuka sila ng dugo sa galit. Kung gagamit ako ng substandard God Crystals, dapat ay maabot ko ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm bago ihayag ang bangkay ng Diyos. Napaisip si Zhao Fang. Ito ang unang pagkakataon na dinaragdagan niya ang kanyang paglilinang sa ganoong pagmamadali at hindi pinagsasama-sama ang kanyang pundasyon. Gayunpaman, ang sakripisyong ginagawa niya ay para sa bangkay ng Diyos, at magiging sulit ang lahat. Higit pa rito, sa kakayahan ng pagdoble ng kanyang kaliwang mata, maaaring gamitin ni Zhao Fang ang substandard God Crystals habang gumagawa ng higit pa. Ito ay isang walang katapusang cycle, kaya hindi kailangang mag-alala ni Zhao Fang na hindi siya magkakaroon ng sapat na substandard God Crystals. Gayunpaman, habang kino-duplicate ang substandard na God Crystal, ang Yuan Qi at Ai Intent sa loob ng kanyang katawan ay bumababa rin, kaya kailangan niyang kumain ng maraming mahahalagang halamang gamot sa panahon ng proseso ng pagkopya o magpahinga para makapagpahinga. Mabilis na umikot ang pag-iisip ni Zhao Fang. Hindi mabilang na mga teorya at mga diskarteng lihim ng kaluluwa ang nag-flash sa kanyang isipan. Kasabay nito, naisip ni Zhao Fang ang tungkol sa Soul Eye Bloodline Techniques at Secret Techniques na natutunan niya sa nakaraan. Pagkaraan ng mahabang panahon na pag-iisip, naunawaan ni Zhao Fang na, upang makalikha ng bagong diskarte sa Eye Bloodline na maaaring magbanta o makapinsala sa mga Sacred Kings, hindi niya ito maaaring i-base sa kanyang Soul Intent. Karamihan sa mga pinsala mula sa Soul Eye Bloodline Techniques ni Zhao Fang ay talagang nagmula sa God Tribulation Lightning. Paano kung ginamit ko ang aking kaluluwa bilang suporta para sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning? May naisip si Zhao Fang. Noong nakaraan, palaging binasa ni Zhao Fang ang kanyang Soul Eye Bloodline Technique sa kanyang Soul Power at Eye Intent habang ginagamit ang God Tribulation Lightning bilang suporta. Lahat ng tradisyonal na Soul Eye Bloodline Techniques ay ganito. Nagsimulang mag-aral si Zhao Fang ng mga bagong diskarte sa Eye Bloodline mula sa ibang perspektibo. Nagsimula siya sa God Tribulation Lightning. Makalipas ang isang buwan, nalaman pa rin ni Zhao Fang na napakahirap gumawa ng makapangyarihang mga diskarte sa Eye Bloodline mula sa pananaw na ito, kaya nagpasya siyang pagbutihin ang isang kasanayan na alam na niya. Pinili ni Zhao Fang ang Wind Lightning Eye Flame. Ang Wind Lightning Eye Flame ay lubhang kapaki-pakinabang, at ito ay naging mas malakas habang ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ni Zhao Fang ay umuunlad, kaya naman ginagamit pa rin niya ito. Naramdaman ni Zhao Fang na ang pag-usad ay napakalinaw kapag pinapabuti ang Wind Lightning Eye Flame. Kung tutuusin, alam na niya ito. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang bumukas makalipas ang 3 buwan, at kumalat ang nakakatakot na soul aura na may mga batas ng pagkasira. Isang bola ng God Tribulation Lightning ang kumurap sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang bawat marka ng God Tribulation Lightning ay kumikinang ng isang kaluluwa apoy na sa wakas ay nabuo ng isang bola ng malakristal na Purple God Tribulation Lightning Soul Fire. Lightning Tribulation Eye Flame, kumpleto na. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Nangangahulugan ang pagkumpleto ng Lightning Tribulation Eye Flame na ang karunungan ni Zhao Fang sa God Tribulation Lightning ay bumuti. Sa panahong ito, nagawa ni Zhao Fang na duplicate ang 3 pang demigod head, at naabsorb niya ang lahat ng God Tribulation Lightning sa loob ng mga ito sa kanyang Lightning Soul Body. Si Zhao Fang ay may halos 4,000 simbolo ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang Lightning Soul Body ngayon.
Hindi niya alam kung gaano kalakas ang kanyang Lightning Tribulation Eye Flame kung pagsasamahin niya ang lahat ng simbolo ng God Tribulation Lightning. Ang Lightning Tribulation Eye Flame ay iba sa Wind Lightning Eye Flame. Umiral lang ang Lightning Tribulation Eye Flame sa Soul Dimension at naglalayon lamang para sa pinsala sa kaluluwa. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation Eye Flame ay nauugnay sa bilang ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning na mayroon si Zhao Fang. Nangangahulugan ito na, hanggat patuloy na kinodoble ni Zhao Fang ang mga demigodhead at sinisipsip ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob nila, tataas ang lakas ng kanyang Lightning Tribulation Eye Flame. Tinapos ni Zhao Fang ang pag-iisa at nagpahinga mula sa paglilinang pagkatapos makomplito ang Lightning Tribulation Eye Flame. Nagawa ni Zhao Fang na lumikha ng Soul Eye Bloodline Technique pagkatapos ng 7 buwang pag-iisa, ngunit ang kanyang cultivation ay hindi pa rin nakapasok sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm kahit na sa tulong ng napakaraming substandard na God Crystals. Sa kabutihang palad, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay may kakayahan na i-duplicate ang substandard na God Crystals o kung hindi lahat ng kanyang substandard na God Crystal ay maaaring naubos na. Gayunpaman, ang kasalukuyang estado ni Zhao Fang ay hindi masyadong maganda dahil palagi niyang ginagamit ang kakayahan sa pagkopya ng kanyang kaliwang mata sa loob ng 7 buwan. Kailangan niya ng oras para makabawi. Ginamit ni Zhao Fang ang Dark Heart Seal para makipag-ugnayan kay Bi Qingyu pagkaraang lumabas sa pag-iisa. Master, ang divine power na malapit sa mga linya sa harap ay ganap na nawala, at lahat ng mga eksperto sa sona ng kontinente ay maaaring umabot sa lalim na ilang libong milya ngayon. Iniulat ni Bi Qingyu kay Zhao Fang. Maaabot na nila ang ilang libong milya sa ilalim ng lupa ngayon. Nagulat si Zhao Fang. Ang bilis ng pagkawala ng divine power ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ang oras ay hindi naghintay para sa sinuman. Kinailangan ni Zhao Fang na makapasok sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm sa lalong madaling panahon kung hindi ay talagang hindi siya makakahanap ng kapalaran mula sa bangkay ng Diyos. Master, narito na ang mga imperial. Ang boses ni Bi Qingyu ay narinig sa isip ni Zhao Fang. Ang mga imperial. Nakita ni Zhao Fang ang lahat. Nakita niya ang 2 imperial sa labas ng Hall of Gods. Ang isa sa kanila ay ang Sacred King Feather Spirit. Sa tabi ng Sacred King Feather Spirit ay isang maagang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord. Isang Sacred King ang dumating sa oras na ito. Naramdaman ni Zhao Fang na may hindi maganda. Ang lahat ay naaakit ng banal na kapangyarihan sa larangan ng digmaan, at halos lahat ng mga Sacred King ay malapit sa larangan ng digmaan, ayaw talagang umalis. Gayunpaman, ang Sacred King Feather Spirit ay dumating sa Hall of Gods sa oras na ito. Hindi gaanong kilala ni Zhao Fang ang Sacred King Feather Spirit, ngunit alam na alam niya kung bakit narito ang Sacred King Feather Spirit. Senior Feather Spirit, mangyaring pumasok. Nagmensahe si Zhao Fang at inimbitahan ang Sacred King Feather Spirit sa bulwagan. Whoosh! Kinuha ng Sacred King Feather Spirit ang isa pang Sacred Lord at pumasok sa hall upang makita si Zhao Fang. Sa isang iglap, lahat ng batas at kapangyarihan ng langit at lupa sa malapit ay naapektuhan ng bawat aksyon ng Sacred King Feather Spirit. Zhao Fang, nandito ako para sa 13th Prince at kung bakit siya pinatay. Matuwid na sabi ng Sacred King Feather Spirit. Maaaring patunayan ng Sacred Lord Gang Huang na hindi ako umalis sa lungsod noong araw na iyon. Sagot ni Zhao Fang na may mahinang ngiti. Hindi siya nagpanik. Zhao Fang, huwag mong itanggi. Mayroon kang substandard God item, ang Misty Spatial World. Hanggat nag-iiwan ka ng marka kung saan man dadaan ang 13th Prince, maaari kang dumiretso doon at pabalik. Agad na sinabi ng Green Robe Early Stage na Sacred Lord sa tabi ng Sacred King Feather Spirit. Ang unang yugto ng Mystic Light Realm na Sacred Lord ay ang lolo ng Sacred Empress. Ang Sacred Emperor, Empress, at ang elder na ito na naka-green robe ay nakiusap sa Sacred King Feather Spirit na personal na malaman ang katotohanan. Higit pa rito, nakakita kami ng aura ng Wind Lightning kung saan pinatay ang 13th Prince. Isang nakamamatay ng ngiti ang ipinakita ng matanda na nakasuot ng berdeng damit.